Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amir from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 8. O, di ba? Inisip talaga ni ate. February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber. Yung subscriber course watcher at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga not-pa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Leo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga pwedeng maganap o mangyari sa inyo. Yung mga negative na sinasabi nyo is, it's a warning, no? Hindi yung negative. Gawin yung guide yun para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, mga bagay na pwedeng maiwasan o sitwasyon, no? Pero kung gusto mo na positive lang, gusto mo madinig, pasensya na ha, hindi itong channel na to para sa'yo. Okay, tingnan muna natin, ano? Leo. Okay, may mga opportunity. Ako na nakikita sa'yo na maaaring naiisip mo, ay may mga opportunity na dumarating or darating into your life. This time, ano, may mga bagay ka na pinag-aralan or nahandin yung parang tears of knowledge situation. Maaaring may mga inaalam ka, sinisiyasat, pinag-aaralan, mga ganong sitwasyon. Sa iba sa inyo, nandun ka sa point na may makabagay ka na iniisip this time na umaasa ka na manggaganap o mangyayari yung sitwasyon na yon. Actually, dito sa sitwasyon mo is nagkakaroon ng pag-iisip. Parang may mga paghahanap ng tamang solution, tamang desisyon. Nandun ka sa point na yun, ano, sa nakikita ko dito. May mga nakita akong preparing situation, maaaring may mga bagay ka prepare or something want to progress situation, may mga bagay ka na gusto mo i-forward na plano, may nakita ko mga bagay na gusto mo actionan this time, you want to keep moving, parang nandun yung devotion mo dun sa sitwasyon na yun, na either this is a manifestation or yung mga bagay na inaasa mo na to make it reality sa nakikita ko sa'yo dito. Ang nakikita ko rin sa iyo is there's a victory and success happen to your life sa nakikita ko sa iyo. Kung ano yung mga idea o sitwasyon na gusto mo i-pursue this time, either sa project or any situation of project, creation, ideas, mga new ideas, you will be success. Ang nakikita ko dito. Nakandito rin yung sitwasyon na sinasabi dito na this is the time na kailangan mo na rin mag-pursue when it comes sa sarili mo, no? Siguro nandiyan yung point na kailangan mo ibalik yung dating ikaw. Ibalik mo yung dating strengths mo. Ibalik mo yung dating mo alindog, lalaki ka man o babae, ganyan. May mga bagay na kailangan mo na rin kasi ng self-care, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, ibalik mo yung dating ikaw. And sinasabi rin dito, try to progress it, no? Sinasabi. And spread lang ng, ano yun? You need to spread your wings and mag-explore ka na mag-explore sa mga bagay-bagay to growth, be creative, and kumbaga mag-explore ka kung ano mga gusto mong gawin sa buhay mo, mga ganong sitwasyon. Huwag ka lang mag-manifest. Kumbaga, kailangan mo rin dito is action ang sinasabi dito. There's an offering situation ako na nakikita dito. Pwedeng ikaw ang mag-o-offer or someone is makaka-receive ka ng offering. No? Yun. Pwedeng a person who is in a distance, ganun. Pwedeng sa taong malapit sa'yo, ganyan. Nasa probinsya man yan, ibang bansa o kalapit baryo, or vice versa natin na may pagtulong din ako nakikita. Maaring nandun yung point magkakaroon ka ng pag-uusap sa pagdating sa pagtulong or tutulungan mo sila or hingi sila ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong. I-vice versa na lang natin, no? Yun na nakikita. May paghihintay ako na nakikita. Maaring nandun yung point na naghihintay ka ng isang sitwasyon sa buhay mo. There's a group of person ako na nakikita dito. Hindi ko alam kung ano yun. Kung may mga bago ka bang makikilala na tao, sa iba sa inyo, maaring ganun, mga bago kakilala, or nahadon ka sa point na meron kang ililid na isang sitwasyon sa buhay mo, or meron kang pag-uusap, no? May mga pag-uusapan na ikaw yung maglilid, pwedeng ganun sa iba sa inyo. So, iba dito is mga bagong kakilala, maaring may mga bagong hihingi ng tulong o payo o suporta sa iyo sa iba sa inyo. And then also, magkakaroon
ka daw ng clarity in some aspect of your life. Yan, may mga clarity situation ako na nakikita sa'yo. Pero alam mo, ang ganda ng card mo. Ay, pero magkakaroon daw ng disappointment sa'yo. May taong mas mataas sa'yo, either this is sa magulang, or basta ahead to sa'yo eh. Pwedeng lalaki, babae, basta mas may edad sa'yo, or mas ahead yung, ano niya, magkakaroon siya ng disappointment sa'yo, or maybe ikaw magkakaroon ng disappointment sa kanya, vice versa mo. Yan, magkakaroon na hindi mga pagkakasundo, sa iba dito is a separation, sa iba dito is a conflict, sa iba dito is malaki o maliit yan. May mga unexpected a blow of emotion happen. Pwedeng disappointment din kasi ganyan. Mga intense, mga deep hurt, heartache, or basta unexpected yung situation. Mag-ingat na lang pagdating sa bahay. No? O tinitirhan. Ang nakikita ko dito, siguro mangyayari ito is within the 3, 4, 5 days, weeks, months man yan. Diba? February, March, April, May, June, July. Pwedeng July, pwedeng June, or pwedeng, ano ba yung sunod ng June? May? May, June, July. Hindi ko alam yung engot talaga sa atin. Apaka-engot ko talaga. Naiinis ako. Kasi may kaguluhan. Hindi ko alam bakit. May kaguluhan. Tapos, ang nakikita ko dito, may mataas na tao. I don't know why. May kaguluhan and then may mataas na tao. Either makakausap mo siya or pwedeng may mataas na tao na namumuno or I don't know why. Yun, mag-ingat ka yun. May mga unexpected na mangyayari. Pwedeng this a storm, pwedeng ganon, o kaya may mga kaguluhan na pwedeng maganap. Sana hindi siya, agaran. Ganun. Basta, lang, ingat na lang din. At least meron kayong, di ba? Sa mga nabanggit ko. 6, 5, 12, 29, 16. Sagittarius, Libra, Leo, Gemini, and Taurus. Okay? So, hindi nakikita ko sa'yo dito is, nandito kasi sitwasyon mo na nahandoon yung iyong confidence, no? May mga bagay ka na iniisip. May mga bagay ka na iniisip na nandun yung confidence mo, and then nandun ka sa point na parang may mga pinag-iisipan ka na gusto mo actionan, or maybe this a desire, or gusto mo panindigan yung sitwasyon na yun. Maybe this a wish come true, or yung hope na handoon yun na nakikita ko sa'yo, parang doon ka nakafocus. May mga siguro, sa iba sa inyo, ito yung sitwasyon na dapat nangyari na nung nakaraan, or in the past. And maybe this time is maaaring nahandun ka na sa point na yon. Parang nahandun na yung confidence mo to pursue that situation. Pwede nahandun ka sa point na yon. And sa iba naman sa inyo is mas more magkakaroon ng growth sa inyo, no? Siguro when it comes to your spiritual growth na sa iba sa inyo. Handun yung iba naman sa inyo is medyo lang naman. When it comes to a health issue is mas maging organized ka sa situation. Kasi handun yung point na parang unclear situation yung sitwasyon. Halimbawa, gusto kong mag-exercise, gusto kong mag-walk, pero hindi ka clear, hindi unclarity yun. Parang nag-aalangan ka, pwede na doon sa point na yun, di ba? Yun, ingat ka na lang. And then, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is, there's a karma from the past situation. Pwedeng ito is, may tao na makikipag-communicate sa'yo na taong kilala mo na pwedeng a family member or dati mo karelasyon, or ikaw ito or sa iba sa inyo is meron kang ginawa from the past na maaring this time is you will receive it na good, no? Sa nakikita ko dito. May pagkalito. May mga bagay na nagkakaroon ka ng doubt, worrying, pagkalito situation. Nagkakaroon ng pag-aalinlangan o nag-aalinlangan ka lang sa situation mo. Medyo, ang nakikita ko kasi hoping, baka hindi ka mapakali, no? O nagkakaroon ka ng pagkabalisa sa situation. Pwedeng nandun ka sa point na yon. O nandun yung may mga konting small problem na kailangan gawin actionan, pwedeng nandun sa point. Meron ka rin naman kina-exciting. Ganyan. May mga excitement situation. Kaya ikaka-excite mo this time. So nakita ko sa'yo dito.
Also is something need to progress or may mga bagay ka na ipo-progress, no, by this week, no, or pwedeng sa isip mo, ganyan. Or need to progress. Yun, kasi nandiyan yung mga wish come true and fulfillment o yung kahilingan. Yun, may mga achievement. Nandito ka sa sitwasyon mo na you're inspired. Merong sitwasyon na na-inspired ka. In what way, I don't know. Pero nandun yung point na yun. Sa nakita ko dito. Or pwedeng iniisip mo yun. Yung bagay na yun. Diba? Na gusto mo na mangyari. Sa iba sa inyo. May chismis ha. Ako nakikita. Sa'yo. Pwedeng may mga taong pinagchichismisan ka. May mga taong nakikisaw-saw ka. Joke. Yan, yung mga chismis. Yung iba dito is makakaramdam ata kayo ng anxiety. Pwedeng pagkalito, pagkabali sa anxiety or unclear situation. Huwag ka mag-isip ng negative. Or maybe there is someone here na magkakaroon ng thinking about negative. Pwedeng ikaw ito or a part of the family or sa isang babae. Magkakaroon ka ng quarrel, questioning, or kung ano man yan, pag-uusap, quarrel, questioning sa isang babae. Tingnan natin energy mo. Ay, ano ba yun? Okay, energy ni Leo. Wow, ang ganda ng card mo talaga. Promise. Ano ba yan, ate? Sorry. Kakainis talaga ako. Naiinis ako sa sarili ko. Kasi, para reckless talaga ako. Okay. Ang energy mo, andun yung confident mo, no, na may naiisip ka kasi na confident ka doon na kakamitin mo yun. Nandun ka sa point na yun. May mga bagay ka na naiisip na gusto mong kamitin o gusto mong ma-achieve or gustong, yun, yung pangarap na yun. Doon ko sa point na yun, no? Yes, ang energy mo masaya. Nakikita ko sa masaya yung masaya. Siguro may mga bagay na nakakausap ka, may mga bagay ka na goal na naiisip, na gusto mo i-pursue, na nakapagbigay sa'yo ng saya. It's more on happiness, it's more on success and reward situation. Andun yung mga wish come true na sinasabi. Andun yung prosperity and comfort. Pwedeng nandito yung sitwasyon na nagkakaroon ng pag-uusap sa isang tao na malapit sa iyo, no? Na nasisiyahan ka o nagkakaroon ka ng idea o na-inspired ka doon sa pinag-uusapan nyo or sa tao na yun na-inspired ka. Pwedeng nahandun ka sa point na iyon. So, nakikita ko sa'yo dito. Ang energy din ng iba is, yun, parang confidence and handun yung pride na doon sa point na yun. Yan. And also, you are more on keep moving to reach your goal talaga this time sa nakikita ko sa'yo dito. Kung titingnan ko dito, alam mo ba na there's a victory and success happen into your life. Siguro mangyari siya by the 1, 3, 6, 7. Ganyan. Days, months, weeks man yan, ganyan. So, mga nabanggit ko kanina. Yun ang nakikita ko sa ito. May mga naiisip ka o may mga bagay o sitwasyon na nakapagpapasaya sa'yo. Emotionally, fulfill and happy yung nakikita ko sa'yo. Anong parating kay Leo? Leo, parating sa kanya. The death. Ano yun? Tingnan natin. Parating sa'yo is the death. Pwede explain mo yung death. Ano po yung death? Oh, ano yun? Anong ibig ko sabihin?
Parating sa'yo, meron ka daw ikakagulat or ikakashock o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo na na parang ikapanghihina ng loob mo o ikapanghihina ng energy mo. Pwede rin naman na may taong may sakit. Pwedeng nandun sa point na yun. Sana walang mawala sa buhay mo. Yun ang nakita ko dito. Sana walang mawala. Maraming klase ang loss, no? Na situation. Loss of trust, ending of situation, pwedeng ganun. Pwedeng nahandun ka sa point na gusto mo i-end yung sitwasyon na yun kasi hindi ka naman talaga interesado. Pwedeng nahandun sa point na yun, di ba? Basta something ending. Kung anumang loss yan, sana hindi ganun kalala. No, yun na nakikita ko dito. May mga revelation situation na pwedeng may mga lihim na pwedeng mabunyag. Sabi ganun eh, no? Yun ang nakita. Or pwede rin naman na may tao na hihingi sa'yo ng tulong because of sa lungkot na nararamdaman niya or sitwasyon niya sa buhay. Siyempre, nagpupunas lang si ate. Hindi yun, anak. Yun. Parating din sa'yo. Magkakaroon ka daw ng chronic fatigue. Pagod ka ba? Basta yun, nagkakaroon ng chronic fatigue daw. May tao din na medyo matigas ang ulo dito sa sitwasyon. May mga sitwasyon na parang ayaw mong i-pursue or parang ayaw mo siyang pagtiyagaan, ayaw mo siyang iporsige, mga gano'n. Pwedeng halimbawa, sa tao, ganyan. Pwedeng sa mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Parang hindi ka nagfo-focus doon sa sitwasyon na yun. Na maaring handin yung point na, no, parang nandun ko sa point na yun. Yun na nakikita ko Parating din sa'yo is merong mag-o-open na door sa'yo, no? Yan, there's a new beginning happen into your life sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, magkakaroon kasi ng transformation in some aspect of your life. Pwede sa sarili mo, mas magiging active yung instinct or yung iyong intuition this time, di ba? Kasi magkakaroon ka ng mga awakening, pwede nahandog ka sa point na yun, mas malakas ang magiging pakiramdam mo this time. Yun, may mga unexpected changes pagdating din sa'yo kasi it's more on self yung nakita ko sa'yo. Yan. And then also, may sinasabing paglipat. Hindi ko alam in what way, ililipat ka ba, maglilipat ka ba, or ano man yung paglipat, o may lilipat ba, nandun sa point na yun. Also, transition is coming. May pagsasaayos ako na nakikita sa'yo or maybe nahandun ka sa point na may mga bagay ka na gusto mong ayusin, may isasaayos ka or kinakailangan mo iayos or pwede rin naman na may tao na hihingi sa'yo ng something na pag-aayos, situation, doon sa pagitan nyo, kung ano man yung mga dapat nyo ayusin o kung ano man yan. Basta kung ano man yun, mga ganun. May mga pagsasaayos. Situation kasi ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin. Ano dapat niya iwasan? Yung iba urong sulong no? Dito. Tingnan natin. Anong dapat iwasan ni Leo? Okay, thank you. Ano po iyon? Dapat iwasan? Uy, the sun. It's your energy too. Tama naman. Okay. Dapat mong iwasan. Okay, syempre iwasan mo yung ma-imbalance ka. Iwasan mo yung mga chaos, ganyan. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng pagkukontrol and balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ha? Sa lahat, as in sa lahat. Sa kinakain mo, iniinom mo, sa mga tao, sa pera mo, ganyan. Iwasan mo
is syempre yung mga kalungkutan, ganyan, yung magkaroon ka ng self-doubt, or mga false impression, thinking negativity, mapanghinaan ka ng loob, ganyan, iwasan mo yun. Yung may mga, kung magkakaroon ka ng mga situation na to do things, kailangan mo ma-clarity yun, wag ka pala-lack of clarity sa lahat ng aspeto ng buhay mo, iwasan mo rin yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, no, sa nakikita ko dito. Yan, iwasan mo rin. Basta always balance ang nakikita ko dito. Iwasan mo yung ma-overcommit ka sa isang situation mo sa buhay mo na hindi magiging maganda yung outcome. Ate, paano ba? Halimbawa sa relasyon. Kung sa aspeto na yan, yun. Halimbawa, alam mo namang mali na, pero nabuhay nyo yan. O kaya sa paglabas ng pera, di ba? O, balansahin mo. Ngayon sa point na yun. And then also, ingatan mo rin, yung sarili mo, kung kailangan mo na mag-exercise, mag-walk, o yung kung mga kinakain mo, ganyan. Kung pwede ka rin kasing lumabas no, pag may time baka kasi na palagi ka lang nasa gilid o palagi ka lang nasa bahay mo, hindi ka lumalabas. So, kailangan mo rin maarawan pag minsan-minsan. Kailangan mo rin ng vitamin D. No, labas-labas din pag may time. Para makakita ka naman ng para maibalik mo yung power mo if ever. Iba kasi yung palagi naman ako ate lumalabas, iba yun eh, iba yung nagtatrabaho ka ng palagi ka lumalabas than to a relaxation situation, di ba? Magkaiba yun. Yun, yung hindi ka nagra-rush, ganyan. Ingatan mo rin yung tiyan mo, no? Bandang tiyan, ganyan. So, nakikita ko dito. Huwag ka masyadong kung ano na kinakain mo dito. Kung kailangan mo workout, gawin mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, lovely. Lagi nyo tatandaan, vice versa tayo kasi hindi ko binagat ng pangalan mo, syempre. So, iba sa inyo related to sa family. Ay, may separation. Ten of Cups. Okay. Kung kayo is single, ate single, may dalawang tao ako nakikita sa'yo. No, yung dalawang tao na to, isa sa kanila, either ito is kasal na or may connected siya sa iba. Ay, oo nga, kasal na to. Mag-ingat ka na lang. Matanda sa'yo to. Matanda sa'yo to. Pwedeng may distance. Either may distance talaga yung edad nyo or matanda siya sa'yo or in a distance. Pwede nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, nasa ibang lugar. Itong tao na to. Dalawa. Kung sino sa kanila. Hindi ko alam, basta isa sa kanila is connected with someone. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, ay sabihin ko pala sa'yo yung andito kasi lahat no? Aries, Leo, Sagittarius, we have the Cancer, meron tayong Virgo, Gemini, actually meron dito lahat Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Virgo, yan, Sagittarius, ay sinabi ko na rin pala yung Leo, yan. Yung mga nahan dito. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, kasi nagkahiwalay, nagkahiwalay. Actually, may siya sa'yo, no? Parang may lilihim siya sa'yo. Either ito is kasal na, o may pamilya na talaga to, or may connection sa isang tao. Kasi may tao ako nakikita dito. Yun. Isa sa inyo is still naghihintay pa rin. Dito sa sitwasyon. Nandun pa rin yung paghihintay. Gusto niya ng apology. Yun ang nakita ko. Pero bakit kaya siya may boundary? Dito sa sitwasyon. Medyo may pagka-defensive yung energy nitong tao na to, no, Leo, no? Kasi nakikita ko yung emotional feelings mo dito Ganon din naman sa mga bago. Medyo may siya. Parang may limit yung situation o may boundary kayong dalawa. Yon ang nakikita ko dito.
maybe this person is very independent. Ito sa nakita ko ha, very independent itong tao na 'to. No, napaka-independent niya. Mahilig din 'to mag-control, eh, parang may controlling attitude itong tao na 'to, pero nahahatak pa siya nung nakaraan. 'No, siguro nandun yung point na naiisip ka pa rin niya, gusto niya mag-apology, still valuing you 'no, nitong tao na 'to. Pero wala naman akong nakikitang kilos sa kanya. Wala. Naisip ka lang niya. Dito, parang naghihintay lang din naman siya, or maybe this is you. Kung kayo naman is connected, andun naman yung saya kasi of the Ten of Cups, no? Andun yung saya, yun nga lang, kahit, alam mo yung kahit na may mga struggle na nangyayari sa inyong dalawa, is nahandoon yung, you try to make it balance pa rin kahit papaano yung relationship na to. Sa nakikita ko, yung isa sa inyo talagang, or both of you, maybe, handun yung you put an effort to each other, sa nakikita ko dito, kahit na minsan ay nagkakaroon ng mga stressful situation or pwede may mga sitwasyon na kapag pahatak sa inyong dalawa sa nakaraan nitong tao na to. Yun. Sa nakikita ko dito. Parang may past situation eh. Hindi ko alam kung sa pera ba to, sa family related ba to, nandun sa point na yon. May family situation din ako nakikita dito eh. Kung may mga third party naman kayo, nga. Alam mo na yan. Alam mo na gagawin mo ba? Sa mga palagi, siguro itong taon na to, they always say, palagi to nag-a-apology, or kung hindi man siya nagsasalita ng apology, palagi siyang, pinaparamdam niya yung apology niya sa'yo. Sa mga third party dyan, may pamilya na to, tsaka may karelasyon to. Pero kung okay naman sa'yo din na may kahati ka, wala tayong magagawa dun. Pinasok mo yan eh. Sabay ka ang sumitay ni ate, no? Ano ka ba, Lord? Nasa iyo yung desisyon yan, no? Kailangan alam nyo yung kapag pumasok kayo sa isang bagay o sitwasyon sa buhay mo, kailangan alamin mo, no? Kung saan nakalalagyan mo. Lalo na kung may third party. Huwag kang mag-entitle na ikaw yung original. Ganun lang yun, Diyos ko po. Huwag kang masyadong maging demanding. Kasi alam mo sa una pa lang, di ba, na may kahati. Na actually, ikaw nga lang nakikihati. Pero siyempre masama pa rin yun, di ba? Baka sabihin ng universe, sinuturuan mo sila ng masama, ah. Hindi naman, hindi po universe, tinatauhan ko nga sila eh. Money, Leo, money. Your money, money, money. Leo, money po, universe. Okay, pagdating, money and trabaho to the full and the full, okay. Alam mo, Leo, pagdating kasi sa money mo, naandito ka sa sitwasyon mo na minsan pasaway ka rin, no? Minsan pasaway ka. Alam ko sa'yo, bakit ganyan ka? Minsan, mag-uumpisa ka, tapos magpapasaway ka na naman, ganun. Kaya ang nangyayari, nagiging hindi maganda yung outcome. Kumbaga, nakakaroon ka ng blockage. Alam mo yung napanghihinaan ka ng loob, ganyan. Ganun ka. Parang, halimbawa, may nakita ka, napapaamo ka nung parang feeling mo, tinatawag ka niya, bilhin mo ko, i-court mo ko. Pari ka, no? Kaya medyo, kailangan na din yung confident mo pagdating sa pag-manage ng pera mo. No? Huwag kang ma-hold ng nakaraan. Huwag kang magpa-hold dun sa sitwasyon na yun. 'Di ba? Kasi nagfi-failure yung pera mo. No? Well, nag-uumpisa ka naman din sa nakikita ko kasi minsan nagiging pasaway lang talaga. No? Yun ang nakikita ko sa'yo. Nagiging careless minsan. And then, yun, siguro bang nagbabagot ka, parang gusto mo mag-chok-chok-chok. Ganun-ganun ka. Sa iba sa inyo, maaari din may mga binabayaran pa kayong utang.
diba? Maaring nandun kayo sa point na yun, kaya nakikita ko rin yung mga frustration in life, may mga nahahatak pa rin kayo na nakaraan. Baka may mga unfinished business pa talaga pagdating sa pera ng iba, no? May mga pinagsisisihan or nagkakaroon ng self-doubt na ba't ko ito ginawa? Mga ganon. So, may moving home ako nakita. Hindi ko alam yung what way. Mag-moving home ka ba? Or someone? Parang may moving home. Meron akong moving home na nakikita. Or thinking. Or pwede na naman bumalik. Pwede yung ganon. Advice. Ay, ang dami namang advice, universe. Dalawa kasi lumabas. Okay. Thank you po. Wala lang tayo isa dito. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice mo is, kailangan mo daw na magkaroon ka ng acceptance sa sarili mo, no? Kumbaga, may mga bagay din kasi na kailangan mong harapin, may mga bagay na kailangan mo na umpisahan, may mga bagay na kailangan mo talagang mag-taking a risk dun sa sitwasyon na yun o makipagsapalaran ka talaga. Yun ang kinakailangan. Ang sinasabi dito, harapin mo yung sitwasyon. Minsan pwede naman daw ikaw mag-no, ganyan. Minsan talaga kailangan mo talagang pag-isipan yung mga bagay-bagay. May mga difficult decision man yan, but may mga bagay na need to face it. Yung mga obstacle na kailangang harapin. And kailangan, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang i-heal, i-recover, gawin, yun na. Huwag mo lang isa dibdib, huwag mo lang isa isip, pero you need to take it action din sa sitwasyon na to, sa nakikita ko dito. Huwag kang parang huwag kang yung wala kang gagawin na ganun sitwasyon. Basta mag-action ka. If you take it action, if you take it a risk, pero hindi naman sinasabi na madali ka kasi sabi naman dito pag-isipan mo, why not? 'Di ba? Gawin mo and it will success. Ang sinasabi dito. Ano outcome niya? Outcome niya po this week. Ano po ang outcome niya this week? 8 to 14 February. Your outcome. Ooh, the 7 of Pentacles. 7 and 7, no? Nalo. San ka? And the 3 of Swords. Okay, when it comes sa outcome mo is mas more kang magiging more on patient this time sa nakikita ko sa'yo dito, kahit na may mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Andun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Yung outcome mo is more on, magkakaroon ka kasi ng mga pag-iisip na parang may mga bagay ka na i-analyze, parang nag-iisip ka ng mga strategy this time. Nandun yung outcome mo na nagkakaroon ka ng pagpoproseso or pagpoprogress ng mga bagay o sitwasyon in life. You are patiently waiting with something na naiisip mo. May mga bagay ka na gano'n. Parang may hinihintay ka. Or maybe you're waiting for a result. Yun. So, nakikita ko sa'yo, a reward. Pero ang nakikita ko dito, parang, merong biglaang sitwasyon na you will harvest para may magandang harvesting na magaganap sa'yo. Yun ang nakita ko, your outcome. Pero huwag ka magmamadali Pagka yung iba sa inyo, magplano kayo. Kasi you will harvest it in a good way. You will harvest it na magiging mas maganda. Mas more kayo maging organized. Tama, meron ka 7, 7, 7, 7. Congrats. 7 kasi yan a knowledge, ganyan. Yung situation na, if there's a situation na sa tingin mo is hindi nag-work, let it go. You need to getting away with something. Kailangan mo rin kasi dito is protection and paninindigan sa buhay. Pero hindi naman niya sinasabi mong madali ka. Diba? Yun ang sinasabi dito. Basta ibigay mo daw yung determination and hard work mo to sa bagay na yun and you will harvest it in a good way. Yun. May mga bagay lang talaga na getting away Yun na nakita ko dito. Something must be let go. Arigato naman si Candice.